Hello po, ako si Luigi S. Fernandez. May kwento rito mamaya sa video nito. May mga lihim na magagandang nangyari sa true story niya. Okay na, simulan na natin. Ang pamagat ay ang huling general. Siya ay ipinanganak noong September 2, 1865. Masipag at matulungin na ang kanyang ugali. Ang pangalan niya ay Simeon Ola. Magiging sundalo siya sa Kasamahang Katipunero or KKK. Pagdating ng 1881, pumunta siya at ang kanyang pamilya na kasama mga mababait na kaibigan sa Manila. Sinabi ni Simeon, "Wow, may kakaibang lugar dito na magandang puntahan." Kaya pinuntahan nila mga sandata at mga pangangailangan na gamit na magagamit nila. Ayaw nila magkaroon na hindi masaya sa buhay. Nagkaroon si General Ola ng mga sarili na magandang suit, mga sandata na kakaiba, mga power na kakaiba at mga matitibay na gamit. Sa petsa na September 10, 1886, may sumigaw na sinabi ng mga kaibigan niya na sunog, sunog. May mga nakatagong kalaban sa Antipolo. Nag-isip ng tama siya na ginamit ang kanyang skills na guerrilla tactics sa mga Kastila. Maraming natuwa at tinulungan ng mabuti si Simeon. Sa oras na 3 o'clock AM, may nakita siya na matinding nagtitinda ng mga human organ. Tsaka giant pa siya ay si Blitzwing. Lumaban si Ola na hindi siya nasaktan, hindi namatay at may mga matinding battle. Naglaro siya ng chess, basketball, soccer, badminton, Beyblade. Nakipag-rap battle na may kasamang voice acting against Spaniards. Tinalo niya mga ito na may premyong kotse, motorcycle at kabayo na mabilis na hindi napapagod agad ng kasamang malaking bahay. May nakaintindi ng Filipino yung ibang Kastila. Pumunta si General Ola sa Gladiator na hinabol siya ng mga kalaban at tinulungan niya mga hostage. Mga gamit na madaling talunin, mga kalaban o mga mananakop sa Pilipinas para sa kalayaan, pana na umiikot na creative weapons. Magaling siya sa martial arts na gagamitin sa kanyang pangdepensa sa kanyang sarili at protektahan mga pamilya niya. Sa Battle of San Juan del Monte ay kasama niya si Andres Bonifacio at iba pang kasamahan niya. Mga naghahabulan ng sasakyan ay kasali pa sa mga gera. Yung kwento naman na muntik na namatay sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ang panahon na matapos ang Tejeros Convention. Nakipaglaban pa rin si General Ola sa mga matinding kontrabida. Sa darating na panahon ng mga Amerikano na mananakop sa Pilipinas, lalong naging handa mga kasama niya sa military base na parang police station. Pero sila ay pwedeng kasama sa Special Action Forces. Maraming umiyak na bata at mga matanda. Ang Governor General ay parang pinakamatinding villain sa buong Pilipinas. Mga Filipino at mga ibang kakampi ay nagtago sa malinis na kuweba na mahirap mahanap ng mga tumulusob sa kanila. Kinausap niya yung mga Amerikano na sinabi ay, "Not all the gold can buy in the world." Pagkatapos sinabi niya yon, "You need to strategize for all time and everywhere, not always guessing." Sinabi niya sa mga kakampi niya na pagkalipas na panahon na napagbintangan siya na gumawa ng sedition. Naging politician siya sa Laguna. Ang supervillain dito ay si Machine Smith. Si Red nasa Among Us. Dumalaw siya sa Tirad Pass na alam niya na siya yung magaling na assassin na kasama mga villain sa Marvel at mga supervillain ng mga superhero sa Pilipinas. Yung malapit na ma-assassinate si General Luna, nagkaroon sila ng loob na makapaggawa na ipatakas siya. Ginawa niya mga military strategies noong World War I na effectively. Matindi mga nangyari na digmaan na may military tactics na laban sa mga American forces. And will, our faith will, surrender all troops under your command to the proper Japanese officer. This decision on my part, it was realized, was forced upon me
by means entirely beyond my control. Gustong-gusto siya or favorite siya ng mga fans. Nagadan sa Simeon kam Pebrero 14, 1952. Inilubong siya sa sementeryo kan Romano Katoliko kan Ginubatan.